paanong paraan maging happy morning ang buong bayan? Makinig sa nag-iisang itinadhana na pupukaw sa natutulog mong budhi. Si Horizon Chaser ang kailangan para sa happy morning ng bayan. Bumabatikos sa may kuwela at saya. Maaasahan sa katotohanan. May paninindigan. Walang kinakatakutan. Mata laban sa katiwalian. Mata ng kalikasan. May mataas na moralidad at prinsipyong makabayan. Walang kinikilingan. Dito lang yan sa masayang Happy Morning! Okay, happy morning po buong Pilipinas. Happy morning sa iyo sa ating partner na si DJ Kurt. Happy morning po, Miss Horizon. Okay, at marami tayong babatiin ngayon. Araw ng Friday na naman. Oy, isang oras po tayo, ha? At tuwing Friday po yan talaga, wala nang, wag yun nang alisin. Happy inyong, na diba, yung kanilang naka-monitor na dyan. Wag yun nang alisin ng inyong monitoring radio na sa 1242 kHz na po, dapat yan. Dapat nakaset na yan every Friday. Tama. Okay, every Friday po tayo. Si Mr. Horizon Chaser po ito ng bansa. At kasama natin si DJ Kurt. Ayan. At para naman po sa ating napapanahong alam mo ba? Naku, ang ganda nito, Kurt. Partner, para sa kabataan, kung ano ang kinabukasan sa nitong mga kabataan natin sa bansang Pilipinas. At etong maganda, DJ Kurt, dahil may guest tayo. At mapapakinggan natin ang kanilang mga opinion hinggil po rito sa ating topic, no? Mamaya lamang na isang, sinong kabataan yun? Isa po siyang young entrepreneur, author po ng Rich Real Radical Book. Yan. Si Mr. Hans Florentino. At magna cum laude pa yan, ha? Okay, at kasama din dyan si Mr. Chow. Si Mr. Xiao Chua. Xiao Chua. Okay, at siya po ay professor historian na ni Boy Abondas, bottom liner, diba? So makakapanayan po natin yan. At Vice President yan ng Philippine Historical Association. Yan. At ito po ay talagang mga author yan ng mga libro. Diba? So, tamang-tama yan sa ating napapanahong alam mo ba. Okay, yan po inyong aantabayanan. Dito lamang yan sa Happy Morning! Precious and a diamond, you're beautiful than gold. We care for you like no other. We are here to serve you more. You're the treasure and the heart of Orochina. You cherish every moment, Orochina. The name you can rely on in jewelry and pawn shop. You're the treasure and the heart of Orochina. O Kurt, bago muna tayo magsimula sa ating napapanahong alam mo ba, mag-ariba-ariba muna tayo. O, diba, parang sarap sumayaw. Lalo namang pag mga kabataan natin dyan, ang liliksi. Ikaw nga, paano ka ba mag-hip-hop? Marunong. Di marunong, pero parang, gusto mo lang bumigay, tumayo rito. Okay, at eto na po ang ating napapanahong alam mo ba? Kabataan, mga kabataan natin dyan, gising, happy morning! Ano nga ba ang kinabukasan sa bansang Pilipinas? Uy, meron po tayong guest, ha? Antabayanan niyo yan, si Mr. Chua, maya-maya lamang. At ito po ay magbasa muna tayo ng topic, komento nung topic last week lang, nung Friday, no? Etong sino ba to? Si Valentine. Valentine. Si Val Brady. Oo, Brady, na regarding doon sa topic natin na moralidad. Kaano-ano kaya to ni Joanna Brady, no? Juhin yata yan. So, sabi dito, pagbaba ng moralidad, may kinalaman kaya sa pagbagsak ng ating ekonomiya sa bansa? Para sa akin po, sabi ni Mr. Brady, na wala pong kinalaman daw ang moralidad sa pagbagsak ng ating ekonomiya sa bansa sapagkat ang moralidad ay normal sa isang tao, lalo na kung ito ay kinalakihan at walang aral. Ang pagbagsak ng ating ekonomiya ay
kapabayaan ng ating gobyerno at kakulangan sa responsibilidad sapagkat kung maayos ang takbo ng ating pamahalaan, mayroong paninindigan, walang korupsyon at walang kinikilingan at hindi po magdurusa sa kahirapan ang bawat Pilipino. Yan lang po at maraming salamat po, Ate Narisa. God bless. Okay, yata, eto na. Uy, yung mga nagla-like naman, bigyan natin ng ng panahon na mabati si Jandral Espinosa Monte, si Angel Mendoza, si Laila Didal. Happy morning! Happy morning! Okay, DJ Kurt. At basahin muna natin yung mga komento ng ating mga masusugid na taga-subaybay sa Facebook. O yung mga nakikinig po dyan, mga malapit taga-subaybay, like nyo lang Miss Horizon Chaser. At yung Brady Advertising, i-like nyo lang din po yun. Nandun po naka-flash po yung ating mga programa. At yung mga late po na makinig, pwede nyo pang i-review, di ba? Okay, at anong komento nito ni Thomas Leonor, Mr. DJ? Si Kurt. Sabi ng ating masugid na taga-subaybay, kung patuloy na isasantabi ng pamahalaan ang edukasyon at kalusugan ng kabataan, mukhang iiyak ang rebulto ni Jose Rizal at mabubuhay muli si Andres Bonifacio. Bangon na bansang Pilipinas. Simulan ng pagbabago sa sarili para sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Tamang-tama po yan ang komento ni Tomas Leonor. Okay, oo nga naman, baka daw iiyak yung revolto ni Jose Rizal kapag eto nga yung pag isinasantabi daw ang edukasyon o kalusugan ng kabataan. Nako, tama yun. At ang businessman natin, mamaya pakinggan po natin, no? Si Mr. Brady. Ang komento niya naman, walang kinabukasan ng kabataan sa ating bansa kung patuloy ang kawalang galang, walang moral sa magulang at sa nakakatatanda. Nako. At kailangan marunong daw na makapag-usap o kausap mo. Or, yun na nga, na eto, makapag-usap sa kapwa daw. Hindi daw po dapat hindi dapat gawin yan sa mga bata. At sa nakatatanda. At higit sa lahat, sa magulang daw po. So, sapagkat sila ang iyong kinabukasan. You need to respect all the elders so that the blessing will come to you forever. Tama. Itong si ano. At ang sabi naman po ni John McKinley Hilado, talking about kabataan ang pag-asa ng bayan, I remember the short talk shared by one of my mentors yesterday of our book launching entitled Rich, Real, Radical. He told us that even though our book main target market was the youth, which is composed of 40% of the population, he told us that we are still the right path in changing lives because the 40% of the population is, of course, our youth. Is also the 100% hope of our country's future. What powerful statement. That's why it's our advocacy to inspire and empower the lives of the youth. One person, one life. That's it. Okay. Yan po ang para kang important na. Parang, ano yun? So, yan po, no? At isa po yan na mga author ng isang libro, ng Rich, Real, Radical book. Makakapanayan po natin ngayon. Ayan po, nasa kabilang linya na. At alamin natin kung ano po yung komento niya hinggil po rito. Etong si Mr. Xiao Chua. Okay, happy morning po sa inyo, Mr. Xiao Chua. Okay, Mr. Xiao Chua. Narinig na po. Okay na po? Narinig na po ba ako? Okay na po. Narinig na po namin. Kanina medyo... Ay, maraming salamat po. Happy morning ulit. Okay, happy morning po sa inyo. Maraming salamat din po. At napaunlakan niyo po ang happy morning hinggil dito sa usaping kabataan. Di ho ba? Sa inyo lamang pong komento, Prof, no? Na hinggil po sa topic natin sa ngayon para sa kabataan po natin. Sa tingin niyo po, Prof, may magandang kinabukasan pa kaya ang ating mga kabataan na maipamana ng ating pamahalaan? Okay, dito po yan, ano? Sabi ni Jose Rizal sa kanyang
dentro de 100 años, Philippines in 100 years. May prediction po siya, no? With the new men that will spring from her bottom and the remembrance of the past. No? Kapag naalala ng mga kabataan ang kanilang nakaraan, no? Tayo muli ay magiging malaya. We will be free once more. Like the bird that is like the flower that returns to the open air. We will recover our good qualities which we are losing little by little and again become loving to speak, gay, lively, hospitable, and fearless. Ano po yung ibig sabihin nito? No? Ang mga kabataan po natin, marami sa kanila sinasabi natin na parang wala silang pakialam sa ating bayan. Paano kung magkakaroon ng pag-asa ang ating bayan kung sila po ay puro na lang sarili po yung iniisip o paglalaro o kung ano man. Hindi natin natuturuan ng pagmamahal sa bayan. Ito yung siguro dapat gawin ng pamahalaan bago maging pag-asa ng bayan ng ating kabataan. Sana po ay pagandahin yung pagtuturo ng pagmamahal sa bayan at kasaysayan sa ating Department of Education at sana sa K-12, huwag tatanggalin yung kasaysayan, no, sa kolehiyo. So, yun yung isa siguro. Pangalawa, medyo ako isang tao na nagsasabing, huwag natin iasa lamang sa pamahalaan ang pagbibigay ng pag-asa kasi ang pamahalaan natin, iilang tao lamang naman sila. No? Sana yung mga magulang natin, tulungan natin ng pamahalaan na magturo po tayo ng mabuting asal sa ating mga kabataan, no? Gatayan natin. Kasi pag minsan, dahil napapabayaan natin sa computer, ang media, ang mga ibang tao, ang mga kaibigan nila ang gumagabay. Hindi po tayo mga magulang. Huli-huli na lamang po, no? Meron din ako nakikitang pattern kung saan ang marami po sa mga matatanda natin, parang ayaw nilang umaangat yung mga bata kasi nate-threaten sila. So, ang ginagawa po, pag medyo umaangat na yung bata, nagiging independent-minded na yung kanilang mga tinuruan noon, parang sinisira po nila yung mga kabataan. Well, why don't we let the youth flourish? Kung magiging magagaling ang mga kabataan natin, doon lamang tayo magiging mas maunlad pagdating ng panahon. Hindi po pwedeng tayo mga matatanda lagi ang magaling. Tama. So, yan po no ay isang magandang komento ng isang professor po yan na isang libro. Ano nga po pala yung libro niyo, Prof. Chowa? Ay, naku, hindi pa ako nakakapaglabas ng libro pero marami akong naisulat ng mga journal articles at makikita rin sa aking Facebook page ang aking mga sinulat, no? So, XIAO Chua, Xiao Chua lamang po. Ayan. So, maraming kapupulutan itong ating mga kabataan sa inyo po, Professor. At okay, sige po. Maaari na magdagdag ng konti, ano? Sige po. Ano po, huwag nawala ng pag-asa ang kabataan natin na sila ay pag-asa ng bayan. Dahil marami po sa mga kabataan natin, ay mga kayanin natin, ay kabataan. Tama. Oo. So, Rizal po, 26 years old nung sinulat niya ang Noli Me Tangere. Sumali sa katipunan si Emilia Cinco, 18 years old, at namatay ng 24. At marami po sa mga martial law activists natin, ng mga martyrs tulad ni Leon Sahilaw, 23 years old, nang siya ay mapatay dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan, no? So, itong mga kabataan, tayo po talaga yung mamunguna sa ating bayan. At nakikita na natin sa Facebook, sa Twitter, may pakialam na ang kabataan. Tama. Okay, yata marami pong salamat sa inyong magandang payo po hinggil sa ating kabataan, no? Ito si Mr. Chowa. Happy morning. Ay, salamat din po. Magpapasalamat po kay Brady Advertising at kay Georgia Brady at sa inyo po sa staff ng Happy Morning sa pag-imbita sa akin. Okay po, sa susunod po muli, ha? God bless you. Opo, marami pong salamat. Mahalin natin ang Pinas. Okay, maraming salamat. Okay, at mga malati taga-subaybay. Okay, at eto nga, no, maganda yung komento ng ating professor. At na kung saan talagang malaking bagay po sa ating mga kabataan yung bigyan po natin ng pansin, no? Lalo na may mga abilidad, no, sa ating lipunan at may mga kakayahan, ika nga, o talino. So marami din mga inventor ng mga kabataan natin ngayon na papabaliwala rin, ho. Okay, at yan po si Mr. Chow Chuan, ang bottom liner po yan ng historian po pala ni Boy Abundance ng bottom liner.
yung ating nakapanayan po kanina na isang professor. Marami pong salamat. At sa ating pagpapatuloy, sa ating napapanahong alam mo ba, yung mga gusto magkomento dyan, text lamang. At balikan pa natin yung ibang mga komento. Etong si Miss Rose ko, ayon nga rito, na happy morning sa mga nag-host ng programang ito sa lahat ng staff ng DWBL. Ang gamhanan, alam mo yung gamhanan? Power. Napakalalim po na, no? Oo. Pag-ibig ng bayan, Miss Horizon. Salamat ha. At si DJ Kurt ng station na ito. At si Architect Errol Supremo at sa ating bagong admin, CEO Miss Joanna Brady. Ito po, mga OFWs kahit saan, mga loyal fans ng Happy Morning. Yan, maraming salamat. At sa lahat ng Happy Good Friday. Sabi niya, talagang napakagaling na mga sarap ng puro-puri, ano. Dahil sa topic ng events ay nagbibigay lesson ito sa mga kabataan natin. Ating napagmasdan sa ating kapaligiran na maraming mga kabataan na i-compare daw po noon at unang panahon at sila yung pag-asa ng bayan. Sila po ay mahalaga dahil sila ang new generation na matalino at marami pang alam dahil high technology na ang ating gamit at yan ay kanilang nalalaman. So kaya kabataan ay dapat alagaan. Bigyan ng magandang edukasyon ng mga ito at mga dagdag kaalaman para sa ikaunlad at kabutihan ng buong bayan sa buong daigdig. So maraming salamat at mabuhay po ang buong station na ito at buong sambayanan. God bless from Riyadh, KSA. Maraming salamat. Maraming pong salamat. Okay, nasa kabilang linya na po si isang kabataan din po ito, si Mr. Hans Florentino. Pakinggan po natin ang panig niya hinggil po sa ating usaping kabataan, kung ano ang kinabukasan sa hinarap. Happy morning sa iyo, Mr. Florentino. Yes, happy morning. Kumusta ka na? I'm great. It's very, I'm honored to be here, to be sharing to you these insights. Uy, maraming salamat. Yeah. Balita ko, isa kang cum laude. Or isang young entrepreneur. Yes po. Ng isang author ka rin pala, no? Yeah, I'm with one of the authors of the book na Rich, Real, Radical. Wow. Ay, ilang taong ka na ba ngayon, Mr. Florentino? Yeah, I'm 24. I'm 24 pa lang. Yes. So, kailan ka nagsimula magsulat? I've been writing ever since, but I started to write my learnings and my let's say call teachings when about 3 years ago. Talaga? So, ano po ang nagtulak sa inyo para pasukin itong pagsusulat sa isang libro na kung saan sa isang kabataang tulad mo, dapat medyo pagimik-gimik ka muna ngayon. Di ba? Pagdala mierda pa. Actually, the book started with the idea kasi we know naman how powerful the youth are, and we know that the Philippines need the youth, the young people. And so we've been doing a lot of campaigns. I mean, sa Facebook, sa internet, yung mga big campaigns trying to, hey, wake up everybody, make videos, mga ganyan. Mm-mm. Pero we find why is it that many people are doing it, those big campaigns, but wala siyang parang impact or walang mga results. Diba? For a long time. Walang long-lasting na results. It's just a hype, tas nawawala. Ayun. And then, when we started with the concept na, maybe let's try to refocus. Let's try not to go to the big picture, but to start individually. Mr. Florentino. Yes po. Matanong lang namin, no? What about this book? I mean, why should we buy it? What's inside the book? Yeah, The Rich, Real, Radical. It's about our story with my best friend Jan Mac. Kasi at a young age, we really wanted to become financially free. Okay. I mean, to get all the money with regards to money, so that we could do a lot of, reach our dreams, become successful like that. So for the past years, we've been trying, and we've been doing it. And in our journey in getting to financial freedom, we discovered that it's not just about money. It's a whole different perspective. Okay. Before we reach to get our money, we must be able to really make the best out of ourselves, have great relationships, get good health, and then also to have this best relationship, this spiritual relationship with our God. So it's yun kasi people are
especially the young people, they want to become successful and like that. But it's a different story. It's a holistic approach in reaching the dreams. Okay. So, yan, napakaganda pala ng niluloob nitong libro ni Mr. Florentino, ano? Okay, yata paano sila pwedeng magkaroon ng copy? Right now, this is one of the coolest things ever because right now the books are promoted online on the internet. Okay. Yeah, they can purchase the book at our website. It's at richrealradical.com. Okay. So, last question, Mr. Florentino, anong masasabi mo sa ating pamahalaan hinggil sa ating mga kabataan sa ngayon? Oh, with our government. Actually, our group in Cebu, we have this group, we call ourselves the Radical Millionaires. And we share these radical new ideas, and one of our ideas is to focus on this 100% responsibility. A good example is that, for example, kunyari, if people fall down kasi they're poor, they always blame the government, right? Kasi ganito ngayon, we're poor because the government is bad, like that. But what if a person becomes rich? Shall he blame the government because he's rich? Diba? Hindi. So the point there is, kaya nga we teach them, we encourage our people, our members, not to read newspapers. We convey to them just to get to know the headlines but not dwell into it, to really have a shifting focus. Nag-choppy na. Okay, at nag-choppy na po tayo, Mr. Florentino. Maganda na yung napag-usapan natin at malalim ang mga sinasabi mo, no? Malaking bagay po pala ito sa ating mga kabataan. Napakaganda pala ng libro na to. Correct. So, maraming salamat sa iyo, Mr. Hans Florentino. Sana ma-invite ka namin muli. At para po sa susunod pa na pag-uusap hinggil sa ating mga kabataan dahil maraming matutunan pala sa libro ninyo, no? Itong Rich Real Radical book. Okay. So, yan, nawala po. Yeah, Ay, okay na. Nag-choppy ka kanina. Salamat po. Yeah, thank you so much. Thank you so much sa pag-invite. Thank you sa inyo dyan sa Happy Morning team, and of course to Brady Advertising and the lovely Joanna Brady. Okay. Marami pong salamat. Okay, maraming salamat. At mga malati taga-subaybay, pagpatuloy natin, no? Yun yung mga komento ng ating mga kabataan na kung saan ay talaga pong medyo malalim na sa usaping buhay-buhay, 'di ba? Pinag-iisipan na kung ano na yung dapat na gawin ng isang mga kabataan sa ngayon, 'di ba? So hindi yung babanding-banding lang diyan sa isang tabi na nababagot, natatambay-tambay kasi ang dami ngayong mga kabataan nakikita natin nasa kanto na lang, 'di ba? So ang dami-dami, yung pala ay marami pang pwedeng gawin. Mas may maraming panahon pa ang mga kabataan na dapat gawin. So maganda yung libro na to dahil marami sila matutunan kung anong mga dapat pang uunahin, no? At para nang sa ganun kung pabayaman ang ating pamahalaan, sa sarili mo na lang. Natin ang sarili. Okay, oo, sa sarili mo na lang hindi mo mapabayaan, 'di ba? Ganun lang 'yun Okay, ata yung buhay ng mga kabataan po, pwede natin yan na mahalin tulad sa isang pelikula, DJ Kurt. Dahil kung titingnan natin ang pelikula, di ba? Talaga namang kaakit-akit, kapanapanabik, kapaki-pakinabang. Kompleto yan yung napapaloob sa isang pelikula. So, ganyan po, inilalarawan ng mga pelikula sa TV at mga aklat ang sekular po na mga karera ng ating mga kabataan sa atin sa ngayon. Di ho ba? Subalit po, para daw pumatamo natin itong mga nasabing tagumpay po, itong mga ambisyoso sa mga karera na yan, kung ano nung gusto natin sa buhay natin. Alam ba, gusto mo maging doktor, lawyer, at kung ano pa, no? Ay talaga pong dapat pala, makapagtunggali po tayo sa isa't isa, sa bawat isa sa inyo, sa isang buhay at kamatayang pagpupunyagi o parang lamang makilala. So, buhay ang nakataya diyan para lang makamit itong gusto mong karera. So, ibig sabihin, ganon katindi ang pagsisikap ng ating mga kabataan para makamtan lamang yung tinatawag na pangarap. Pero, Ms. Horizon, tanong ko lang, kung sa ganyan na makikipag-kompetensya ka
sa isa't isa, hindi ba dapat maging kakompetensya mo ang sarili mo? Dahil sinisukat mo lang ang sarili mo, di ba? Tama. Kasi dapat mo rin sukatin yung sarili mo, DJ Kurt. Kasi mahirap din na kunin mo ang isang bagay na hindi na makasukat sa'yo. Naiintindihan mo ba yun? Kasi pagka yung makikipagkompetensya ka, minsan ang focus mo, mapupunta lang doon sa competition. Tama. Kasi yung iba, para lamang magkaroon ng pangalan, ay gagawin ang lahat, di ba? So, yung pala, hindi kaya. Yung sukatan ng iyong kakayahan. Ika nga, yung kay Kurt, ano? So, ganun din po yung katinding pagsisikap na ating mga kabataan natin sa ngayon na talaga pong tinitingnan nila ang kanilang kinabukasan. Di lalo na yung mga hindi po nag-iisip kung anong kinabukasan na gustong meron sila, basta lamang bahala na kung anong mangyayari. Parang come what may, ika nga, di ba? So, hindi po pala yun, no? Ito nga po ay talagang pahalaga natin. Yung mga payo naman ng mga matatanda, isa pa yan, DJ Kurt. So, dapat daw, talaga pong, etong matatanda naman natin, ay bigyan ng suporta itong ating mga kabataan. Diba? So, maging magandang halimbawa. Kaya kung ano nakikita ng matatanda, yun din ang ginagaya nito mga bata. So, halimbawa, may isang kaibigan tayo na isang kabataan na engineer yan. So, meron siyang mentor na nagtuturo paano maging magaling na ininyero sa ating bansa, no? Pero yung pala pasimuno pa sa pagkilos ng maling pagiging ininyero. Diba? Meron so, tinatawag na kaya under kung the ano table. yung mentor mo ng isang batang magaling sana, ay yun po ay nagagaya. So, halimbawa na lang dito, DJ Kurt, no? Tulad mo, isang nag-aaral bilang isang media. Kung ano yung mentor namin sa'yo, ako, halimbawa yun yung lingkod, yun ka din. Kahit na ba pinag-aralan mo pa ng ilang taon sa iyong kurso na yan, kaya lang sa mentor mo, sa nakikita ng aktual, yung mga mata, yun din ang ginagawa mo na rin. Kaya may kawatan, kaya may kriminal, may rapist na professional naman, di ba? So, ganun po yun. Kaya ingat-ingat po sana tayong matatanda, lalo na may mga kabataan tayo na nagsisikap, no? Para po na magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Kung ang kapamahalaan naman natin ay nagpabaya, nako, sana tayo na lang po mismong matatanda ay total nakakanahawakan natin sila yung mga nasa pamahalaan. Minsan lang nila nakikita itong ating mga kabataan. Dahil ang nakikita nila, yung sarili lang din nila. At ang pera. Kung paano magbulsa. Aminin po natin hindi naman po lahat. So, kung eto na lang, di ba, yung balita mo kanina, DJ Kurt, na may malaking pondo na ibinigay ang Japan, ilang milyon yon para sa edukasyon ng ating mga kabataan. Million. Oo. So, napakalaki po nun, Pero ang tanong, talagang nga po bang mapapakinabangan ng ating mga kabataan yung pondo na yon? So, yun po, no, isa yan sa mga nakakalungkot sa atin. Yung sa tahanan naman natin, Kurt, na kung saan ang ama ay malaking bahagi po yan sa ating mga kabataan, ano? At talaga pong kung ano ang ama, yun din ang anak. Di ba? Yun ang nakikita kasi, yan ang sinusundan. Kasi sabi nga nila, lahat nagsisimula sa tahanan. Tama. Bago ang pamahalaan. Kasi kung wasak-wasak, sira-sira ang tahanan at irresponsableng mga magulang o ama, mahihirapan ang pamahalaan na ayusin o i-manage sa mga ito, di ba? So, napaka-importante po yan. Kasi kung ang pamilya natin, o tayo mismo po, no, na mga kabataan, o sino mga kabataan, nakikikabataan, ano, ay pag tayo po mismo, naisaayos natin ang ating sarili, at talaga pong pinaghandaan natin ang ating kinabukasan, may dignidad tayo, gumagawa ng tama, iniiwasan ang mga mali, at may mataas na mga magagandang asal o moralidad na tinatawag, mapapahiya sa atin itong mga nakaupo dyan sa gobyerno, di ba? So, medyo masusumpungin na yung kanilang budhi kung hindi sinusumpong. Diba? So, tayo na lang po siguro ang magpupukpok nitong mga nakbiyerno na naging pabaya sa atin sa ngayon. Diba? So, sana po ay magkaisa nga kabataan, matatanda, or nagtatanda-tandaan. Ay, nako. Kaya po talaga namang ang buhay ay kung gusto po natin, hindi naman po siguro, no, DJ Kurt, sa
ikaw ay edukado, cum laude, or kung ano mga kategorya na halos lahat nasa iyo na. Pero ang tanong nga, ikaw po ba ay may mataas na dignidad o magandang asal na tinatawag? Dahil kung sarili mo lang iniisip mo, may natatapakan ka pala, may naaapi ka palang maliliit, paano ka nagiging magaling na isang mamamayang Pilipino? Tama. Di ho ba? So, ang tunay na magaling, mas maganda kung ikaw ay professor na, professional na, doctor pa, kung ano pang prof. Di ba? Tapos, may mabuting asal ka pa, at may natutulungan ka, ay nako. Ika nga nila, wagi. Correct. Isa kang kaaya-aya, katangi-tangi, isa kang bayani. Diba? So, bata pa lang po dapat, sa ngayon pa lang talaga, ay talagang sanayin na po natin ang ating sarili sa paggawa ng tama. So, yung mga bata ngayon, kung ang inyong mentor ay pasaway, pagsabihan nyo. Kayo na mag-mentor sa kanya, hoy, mali po yan, di ba? So, turuan nyo na po ang mga matatanda, mga kabataan. So, kasi kung gusto po natin ng pagbabago, DJ Kurt, kayo mga kabataan na po ngayon talaga ang magmamana sa susunod na henerasyon itong ating lupa sa bansang Pilipinas. Ngayon pa lang po ay talagang maging matatag kayo at gawin ng tama. Yes, maging matapang sa paggawa ng tama nang sa ganun, itong matatandang ito ay maturuan ninyo. Baliktarin na lang ang mundo. Ang mga bata ang magtuturo sa matatanda. So, kaya nga po ganito siguro tayo, bato-bato sa langit tamaan, wag po magagalit. Eto na, inaani na po natin ang pagiging kapabayaan ng ating matatanda noon, no? Pagtitiwala siguro sa mga sumasakop sa atin sa ngayon. Eto na, inaani na natin itong pagbagsak ng ekonomiya, taghirap, at pagbaba ng moral sa ating bansa. Tama. Dahil siguro, sa pagiging pabaya ng ating mga kabataan noon, tumanda na sila ngayon. Inani natin ngayon. At inani ng ating kabataan. Kaya mga kabataan ngayon, kung gusto niyong putulin ang ganito sistema ng ating bansa, kayo na pong gumawa ng paraan. Kayang-kaya natin putulin yan. Kaya yan, mabuhay! Diba, DJ Kurt, pangungunahan po yan. Talaga pong wala pa namang sinasabing nasa huli, no? Laging nasa una kung gusto po natin ng totoong pagbabago. Kaya po, eto katulad na lang yung quarry dyan sa Angono, Rizal, at uulitin po natin, talagang pupukpukin po natin yung mga nagbigay ng permit dyan sa quarry sa Angono, Rizal. Itype nyo lang po sa YouTube, Quarry Angono, yung Lafarge, banggitin na natin. Yung pangako ng DNR ay puro pangako. Pangako ng pamahalaan, puro pangako. Pangako ni Mayor Jerry Calderon, pakong-pako pa rin. At pangako ni Kong Jan, lalo na Kong talaga. Hay nako, mga salot po kayo ng lipunan. At wag po sana kayo maging huwaran ng kabataan. Nakikita ang quarry dyan, kalbong-kalbo. Sayang, di natin kinanta yung kinumpos ng inyong lingkod na Laguna. Ginawa kong Angono Quarry. Talaga pong nakakalungkot ang mga kabundukan doon, kalbo na, katabi pa ang Sunflower Subdivision. So, mali yun, di ba, DJ Kurt? Maling-mali po yun. So, bakit nila kinalbo yun? Correct. Dapat, i-correct, itama, nang makita ng ating mga kabataan na, oops, ano pala, magagaling ang matatanda natin na nasa gobyerno, na nagtutuwid sa mga maling bagay. So, magaya ko nga. Diba? Kung nakikita ng mga kabataan dyan sa Angono, Rizal, pasaway ang mga LGUs po dyan, gayahin na rin ang mga bata dyan. So, habang buhay po kayo, pag konting ulan, baha. So, hanggang may patay, nalulutang-lutang po dyan, normal na lang yung mga patay. Diba? Kaya po, nako, gising! At ang mga kabataan, bangon! Kayo po ang pag-asa ng bayan. At kinabukasan. Yes, so yan na po ang ating napapanahong alam mo ba? At sana nga po ay talagang kapupulutan ng aral lagi ang programang Happy Morning. Kasama ko po si DJ Kurt, na kung saan ay isa rin po sa magiging huwaran ng ating kabataan. At si Miss Joanna Brady ng advertising. Brady Advertising. Talagang nabibisaya ako dyan. Brady na lang. At ang kaibigan natin na isa pa ring huwaran na si Carlos Fernandez at si Matt Uy. Nga po pala, iniimbitahan po namin kayo na
manood at pumunta. Ito po sa darating na July 26, ang Organization of Bar Professionals, launching po ng Flair Shakedown. Wow. Interbartending sa Thursday po yan sa Piyama, sa Makati. At nawa po mag-host ang iyong lingkod. Wow. Si DJ Kurt po. Ayan, makikinig kami. Pag ikaw yon. Okay, at maraming salamat. Meron pa ba? May pababati pa ba tayo? At ang nga po pala, para sa mga naghahanap po ng gumagawa ng website, maaari po kayong mag-inquire sa brady-advertising.com. At mayroon po tayong support chat doon. Kung kailangan nyo po ng tulong, matutulungan po namin kayo. Yan, diba? So, abangan din po ninyo mga mahal at taga-subaybay ang malaking pagbabago ng Happy Morning sa 2013. Abangan! Abangan yan. At talaga pong mas lalo po kayo masisiyahan sa pakikinig ng Happy Morning. At, nga po pala, Miss Horizon, meron po palang nagpapabati ang ating friend sa Amerika. Ang pangalan niya po ay si John Reynolds. Ayan, kumaway tayo kasi live streaming po Sir tayo. John. Saan sulok man ng mundo, napapakinggan po ang Happy Morning. Sir John, Happy Morning po sa inyong lahat. At binabati po natin si si Ginang Presi Brady. At meron po siyang kiddie art workshop sa gallery po sa Mami, BF. Happy Morning sa iyo dyan. Uy, ang galing naman ni Mami, ha. Talagang si Mami mo ay isa sa huwaran sa mga matatandang mga magulang. Kita mo ang kanyang negosyo nakatutok sa mga bata. Ang kanyang anak, ginaya rin siya. Yun. Kung ano nga nakikita ng anak sa magulang, yun din yung kanilang anak. Pasok na pasok. Correct. So, yan po. Okay. At maraming salamat sa iyo, Don. At Ate Elsa. At marami pong salamat dito po sa DWBL. At mga komentarista po natin ay talagang magagaling po rito. Wala nang lipatan. Arkitekto ng ating bansa, Errol Supremo, happy morning. At sa mga staff po ng Studio Supremo. Ang inyong lingkod, Miss Horizon Station ng bansa. At si DJ Kurt. Okay, ang ating slogan ay Pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Bye, we love you all.